Amen. Thank you po sa ating birthday girl at kay Sister Kenby. Salamat sa inyong special number. Bago ko po tuluyang makalimutan, nais nating batiin ang may bahay po ng ating pong tagapangasiwa sa Victory Fundamental Baptist Church, si Ma'am Lily Tiopes. Happy birthday po, Ma'am Lily. At ganun din, babatiin ko na in advance ang aking magandang inaanak sa vegan, si Sister Jenica. Ma'am Jenica, happy birthday sa iyo bukas. Okay? So, yan po. At nais nating i-shout out ang aking pong kaibigan, si Pastor Ramil Sumailo. Medyo nasilip ko yung pangalan po niya kanina, kaya shout out po. Of course, kay Teacher Maricel, shout out sa inyo. At kay Ate Nora, shout out sa inyo. At ang ating magiting na manggagawa at pastor sa Japan, Pastor Robert Verba. Okay? So yan po para sa ating mga shout out. Ngayon po, ito ang pinakamagandang i-shout out, ang salita ng Diyos. Amen? Yes. Yan ang rason kung bakit tayo may feasting, sapagkat gusto po natin na tayo po ay magpakabusog sa salita ng Diyos. Kaya po, pag hindi po kayo nasa shout out, sana po huwag kayong magtatampo. Ano po? Sapagkat alam ko na naka-tune in kayo dahil sa idea ng feasting on the divine verses. Meaning to say, ang ating pong magandang marinig na shout out ay ang salita ng Panginoon. At sa pagkakataong ito, sa ating magiging pag-aaral, nais ko pong buksan natin ang ating Bible, Psalm chapter 34. Psalm chapter 34, okay? 3 talata po ang babasahin ko mula po sa chapter na ito. At siguro maganda magkaroon tayo ng idea na ito po ay awit ni David, ito po ay masasabi nating sa tagpo na nung siya po ay tumakas doon sa pagtatangka ni King Saul sa kanyang buhay, at nakatutuwang isipin na talagang yung proteksyon ng Panginoon ang kanyang naranasan, at dito po sa kanyang awit, napakaganda po ng nais po niyang maging encouragement sa bawat isa. Tingnan niyo po ang sabi ng Psalm chapter 34 verses 1 to 3. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make her boast in the Lord. The humble shall hear thereof and be glad. O magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Ngayong gabing ito, gusto ko pong ating pong sentruhan yung pong sinabi ng verse number 3, O magnify the Lord with me. The title of our message ngayong pong gabing ito, Let us magnify the Lord. Let us magnify the Lord. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang aming pong pagsasalo-salo, ang aming pong pag-aaral ng iyong banal na salita. May you again give me wisdom, Heavenly Father. May you guide me, O God. And please, Lord, meet the spiritual needs of your people. Sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang magiging makapangyarihang pagkilos mo, samantalang ibinabahagi ko po ang iyong salita. Nawa ang message na ito ay magdala po sa amin sa realization na ang buhay po namin ay magiging makabuluhang buhay kung makikita ng mga tao ang kalakihan ng Diyos na amin pong sinampalatayanan. May we magnify your name, O Lord. Thank you so much. Ito po ang aking panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so gusto ko po munang bigyan natin ng pansin ang salitang magnify. The word magnify. Sa Webster Dictionary, ang ibig sabihin po nito ay to increase in significance, intensify. Yan po ang isa sa definition na ibinigay po ng Webster Dictionary. Ang isa po sa kahulugan pa is to enlarge. To enlarge. To cause to be held in greater respect. So para sa akin po, napakaganda ng definition na ito. At gusto ko pong maging maliwanag sa lahat na kung titingnan po natin literally, hindi po tayo ang magpapalaki sa Diyos na meron po tayo.
Gusto ko pong maging malinaw po sa lahat na ang Diyos po natin is immeasurable. Hindi po natin kayang sukatin ang sukat ng Diyos. Siya po'y hindi lang malaki, hindi lang napakalaki, kundi walang sapat na sukat, mga kapatid. Pero sa usapin ng paggamit ng salita ng Diyos, ang word na magnify ay ginamit sa idea po na wag na sa pamamagitan natin mamamaliit ang Diyos. Let us make the people realize na ang Diyos natin ay tunay na napakalaking Diyos, mga kapatid. So dito po, gusto kong maramdaman natin yung heart ng psalmist. Ang sabi po niya, akin pong pagpapalain ang Diyos sa lahat ng panahon. Yung kapurihan niya ay magpapatuloy sa aking mga labi. Patuloy ko siyang papupurihan. Ang sabi po ng verse number 2, my soul shall make her boast in the Lord. Kaya nga sinasabi ko po, mga kapatid, sa usapang pagmamapuri, sa usapang pagmamayabang, sa usapang pagmamalaki, iisang bagay lang po ang nakikita ko na po pwedeng maging positibo sa usapan ng pagyayabang, sa usapan ng pagmamapuri, sa usapan ng pagmamalaki. Ito po ay ang pagyayabang natin o pagmamalaki po natin sa Diyos na meron po tayo. Amen? So yun po ang sinabi po ng psalmist. My soul shall make her boast in the Lord, the humble shall hear thereof and be glad. And in verse number 3, parang ang idea po, sinasabi ko po sa inyo, doon sa encouragement. O magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Nilinaw ko po, mga kapatid, na sa katotohanan, hindi po tayo ang magpapalaki sa Diyos na meron po tayo. Sapagkat ang Diyos natin ay sadyang napakalaki at walang sapat na sukat. Pero ang pinaka-heart na nais po nating maramdaman, dito po sa isinulat ng psalmist, yung pong idea na sa pamamagitan niya, makita, mapatutuhanan sa mga tao ang kalakihan ng Diyos na ating kinikilala. Mga kapatid, that is exactly what the Apostle Paul expressed. Ano po? Doon sa mga taga-Pilipos. Remember, in Philippians chapter 1, ang sabi po niya, maliwanag, according to my earnest expectation and my hope. Verse number 20 po yan. Diba? According to my earnest expectation and my hope that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, so as always, so that Christ be magnified in my body, whether it be by life or by death. So, ang simple illustration natin, for us to better understand the word magnify is the magnifying glass or lens. Na pagka ginamit po natin yan, yung object, sa magiging tingin po natin, lumalaki po siya. Yun po ang pinaka-idea. So parang maganda po na ako at ikaw ay parang maging magnifying lens na pag nakikita kanila at tatanawin nila ang Diyos, mamalakihin nila ang Diyos. Dadakilain nila ang Diyos. Pararangalan nila ang Diyos. Yun po dapat, mga kapatid. So, kung tutusin, malinaw na po sa atin ang concept. Ngayon, dahil ang talakayin po natin is let us magnify the Lord, titingnan natin kung sa papaanong paraan mamamagnify po natin ang ating Panginoon. Una po, by consistently thanking Him. By consistently thanking Him. Please consider the idea of the statement of psalmist. Sa awit na ito, anong sabi niya? I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Bagamat yung salitang bless at yung salitang praise ay hindi naman po eksaktong kapareho po ng salitang thanks. But if we will put understanding sa expression po ng psalmist, ang idea po talaga, mga kapatid, ang Kristiyano po dapat mapagpasalamat. Siyempre, kapag ikaw ay mapagpasalamat, pagpapalain at pupurihin mo ang pangalan ng Panginoon. Tiyak po yan, mga kapatid. That is very sure that if you are really thankful, that if you are really thanking the Lord sa buhay mo,
Diba? Pupurihin mo siya. Sigurado po yan, pagpapalain mo ang kanyang pangalan. Kaya nga, gustong-gusto ko po itong pahayag na ito ng Psalmist. Sabi niya, I will bless the Lord at all times. Kung maaalala niyo po, si Apostol Pablo, nung sumulat po siya sa mga taga-Tesalonica, hindi ba malinaw na sinabi po niya sa 1 Thessalonians chapter 5 and verse number 18, ang sabi po niya, in everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So yung pong pagkakaroon ng grateful attitude, magmamagnify po yan sa Panginoon. Ibig sabihin, kapag ka continually or consistently nagpapasalamat ka lagi sa Panginoon, hindi lang siya napaparangalan, kundi nararamdaman na hahayag sa tao ang kanyang kadakilaan. So kaya nga, isa sa dapat dinidevelop natin bilang Kristiyano, sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Pag sinabi natin sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay, kahit yung mga ang tingin po natin, rough roads na daanan. Diba? Sometimes kasi, ang talagang human tendency, natural tendency, pagka bako-bako, magrereklamo tayo. Well, siyempre po, isang bagay po na magandang maintindihan po natin sa spiritual na aspeto ng ating buhay, hindi naman po laging smooth sailing. And in fact, sa direksyon ng Panginoon sa atin, ang importante po, hindi po kung patag o baku-baku ang dadaanan. Ang importante, lagi niya tayong sinasamahan. Amen? Ang importante po, hindi kung gaano kahirap ang daanan, hindi kung gaano kadelikado ang daanan, hindi kung gaano po masasabi nating baku-bako o gaano kaalo ng ating lakbay. Ang ating pong pinangahawakan at dapat laging pasalamatan, may Diyos na hindi tayo iiwanan at Diyos na hindi tayo pababayaan. Amen? So yun po yun. Ay anong gugustuhin mo? Yung biyahe na patag nga ang dinaanan mo, hindi ka naman makakarating sa dapat mong patunguhan. Hindi naman po pwede yan. Na kapag ka pupunta ka sa isang lugar na talagang doon ka dapat pumunta, pagka rough road na po, iiwasan mo na yung daan na yan, saan ka ngayon patutungo? So if the Lord designed our path that way, hindi po yan nilagay ng Diyos para maging mareklamong Kristiyano ka. Kundi yan po ay para makita mo kung gaano kadakila ang Panginoon sa ating buhay. Alam niyo po ba na sa totoo lang, marami na rin naman tayong mga madidilim na naranasan sa buhay natin. Pero ang tanong po, hindi ba tayo itinawid ng Panginoon? Hindi po ba ang Diyos pa rin ang siyang gumabay sa atin, nag-ingat sa atin, at nagpala pa rin po sa atin? Kaya mga kapatid, sinasabi ko po, sa Biblia, merong mga ilang bagay na itinuturo sa atin na dapat consistent tayo. Halimbawa lang po, Philippians 4:4. Natatandaan niyo po? Philippians 4:4. Anong sabi roon? Rejoice in the Lord always, and again, I say, rejoice. Diba? Mga galak tayong, paminsan-minsan, mga galak tayong lagi. Ano po ang ibig sabihin ng lagi? Hindi pa minsan-minsan? Hindi po depende sa sitwasyon? Sapagkat kung aaralin po natin ang konteksto ng Philippians chapter 4, sabi ko nga, ang aklat ng Pilipos ay isa sa masasabi nating prison epistle ni Apostle Paul. Hindi po, by sight, maganda ang sitwasyon ni Paul. So siya na sa usapang tao, hindi maganda ang sitwasyon, makikita niyo po mga kapatid na nag-i-encourage ng mga galak tayong lagi. And you know what? Paul is very consistent. Hindi lang naman sa mga taga-Pilipos niya sinabi yan eh. Sa konteksto po nung in everything give thanks for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Pag tinignan niyo po, 1 Thessalonians chapter 5, kung may Bible kayo, pwede niyo pong buksan. Diba? Ang pinaka-konteksto niyan, sabi niya sa 16, rejoice evermore. Sabi niya sa verse 17, pray without ceasing. Sabi niya sa verse number 18, in everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So kaya mga kapatid, mga minamahal, hindi niyo po maihiwalay ang kagalakan
sa isang taong mapagpasalamat? Nakakita na po ba kayo ng isang taong thankful? Tapos ang lungkot-lungkot? Nakakita na ba kayo ng isang taong thankful na puno ng galit? Hindi po ba ang isang taong thankful, joyful, happy? So kaya ang idea po nung rejoice in the Lord always, and again I say rejoice, at yung pong idea ng rejoice evermore, ito po'y may i-apply kung ang attitude natin ay ang laging mapasalamatan ang Panginoon. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi po sa usapang Kristiyano na umiibig sa Diyos, sa usapang Kristiyano na sumusunod sa kalooban ng Diyos, wala pong coincidence. Lahat po ng nangyayari at mangyayari sa ating buhay po pwedeng pasalamatan sapagkat kung ikaw ay nasa kalooban ng Diyos at ikaw ay umiibig sa Diyos, ang sabi po ng Bible, and we know, Romans 8:28, yan po ang pinaka masasabi nating tamang gamit ng Romans 8:28. And we know, ang ibig sabihin, dapat aware po tayo. We are aware na sa Diyos walang tsamba. Nasa Diyos, walang nagkataon lang. May magandang plano ang Diyos sa buhay natin. Nakaugit na po yan, mga kapatid. Diba? The steps of a good man are ordered by the Lord, and He delighted in His ways. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with His hand. Malinaw po yan. Kaya ang sabi po niya, Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Ano po sa palagay ninyo? Nakukuha niyo po ba ang puso ng aking pong mensaheng ibinibigay? Nararamdaman niyo po ba? That if we really want to magnify the Lord, dapat po gawin natin yan by consistently thanking Him. Ano man ang sitwasyon natin sa buhay, in everything, give thanks. So, ibig sabihin, kung sa lahat ng bagay, dapat magpasalamat tayo, walang panahon na hindi tayo dapat nagpapasalamat. Kaya lulungkot ang buhay kapag reklamo tayo ng reklamo. Lulungkot po ang buhay kapag nakasentro po tayo sa mga kapaitan ng ating sitwasyon. But I want all of you to realize that even in the many stories na ibinigay po sa Bible, makikita nyo po na ang lakbay hindi laging patag, mga kapatid. Sa totoo lang po, kaya sinasabi ng psalmist, I will bless the Lord at all times, His praise shall continually be in my mouth. Hindi naman dahil maganda lagi sitwasyon niya. Alam nyo po ba yung storya nito? Alam nyo po ba na itong si King Saul sa kabila ng buti ni David, sa kabila po ng kanyang kagitingan, mga minamahal, kung gaano po talagang itong si David ay humarap sa matinding laban, mga kapatid, kung tutusin, ito po yung panahon na kinaiinggitan po siya ni King Saul, at sa sobrang inggit ni King Saul, hindi po magaan ang naranasan po ni David sapagkat mismong ang buhay niya pinagtatangkaan po ni King Saul. So bakit hindi mo isipin ngayon na tayo minsan wala namang nagtatangka sa buhay natin, wala naman talagang napakabigat na nararanasan tayo kumpara sa naranasan po ni David. Pero parang hirap na hirap tayong i-bless ang Panginoon. Para bang bigat na bigat tayong papurihan ang Panginoon. And sad to say, there are times na parang meron pong mga kilos po tayo o kapasyahan po tayo na parang gina-justify natin kung bakit hindi tayo sumasamba, gina-justify natin kung bakit hindi tayo masaya, gina-justify natin kung bakit tayo hindi nagpapasalamat, gina-justify natin kung bakit tayo tumatalikod, gina-justify natin kung bakit tayo nanlalamig. Mga kapatid, kung alam mo at ikaw ay aware sa kalooban ng Diyos sa buhay natin, ang aking pong titiyakin, magiging mapagpasalamat po tayo. So mga kapatid, let us magnify the Lord by consistently thanking Him. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng panahon, pinakita ko po sa inyo yung konsepto. Ang sabi ni David, I will bless the Lord when? At all times. His praise shall continually
be in my mouth. So, lumalabas po mga kapatid, ang usapang puso ni David, talagang ang kanyang nais ipaabot sa Diyos ay ang pasasalamat. Alam nyo, kapag walang difficult situation, hindi nyo ganong maa-appreciate kung paano nag-ooperate ang Diyos sa buhay natin. Kung wala pong mga panahon ng kalamidad, kung wala pong mga panahon ng kagipitan, kung wala pong mga panahon ng kahirapan, kung walang panahon ng panganib, hindi natin makikita yung kabuuan ng Diyos, yung kalakihan ng Diyos sa buhay natin. Kaya ang pagpapasalamat natin, magmamagnify yan sa Panginoon. Pagka ikaw ay mapagpasalamat, kapag ikaw ay mapuri sa Diyos, kapag ikaw ay mapagpala sa pangalan ng Panginoon, na mamagnify natin ang Panginoon. Tama po? Yes! Hindi ba sa tao lang po? Ay bakit ka ba nagpapasalamat sa tao na yan? Saan ka dadalhin nun? Saan ka kaisipan dadalhin? Kapag ikaw ay, bakit ba sobrang pasasalamat mo sa tao yan? Naku, alam mo, ang susunod na po kasi doon, yung ginawa ng tao. Kaya una, mga kapatid, let us consistently thanking Him or thanking the Lord. Ikalawa po, let us confidently testifying the Lord. Diba? Ibig sabihin, talagang buong pagkakatiwala. So, kaya nga, inuuna natin i-develop mo muna yung attitude na lagi kang nagpapasalamat sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi kapag ikaw ay pasalamat sa Diyos, kumbaga tutuklasin ng tao, bakit ba ito lagi na lang pasasalamat sa Diyos, lagi na lang papuri sa Diyos? Pag sinagot mo yan, ang tawag dyan, testimony. Diba? Testifying. Bakit ba nagpapasalamat ka sa Diyos? Sa kabila ng naranasan mo, sa kabila ng hirap ng buhay natin, sa kabila ng pinagdadaanan mo, nagpapasalamat ka sa Diyos, and then, once na sinagot mo yung tanong na yan, patotoo na po yan. At yun po ang kulang sa maraming Kristiyano. Yung bang patotohanan ng Diyos. So dapat mamagnify natin ang Panginoon sa pamagitan ng confidently testifying, mga kapatid. Yung bang talagang buong pagkakatiwala na ikaw, kumbaga, ay ako, napaka-kumpiyansa ko sa klase ng Diyos na meron ako. Pagka may mga pangangailangan, naku, sobrang nasubok ko na ng napakaraming pagkakataon na sa panahon ng pangangailangan, nandyan ang Diyos na nagpo-provide. Amen? May Jehovah Jireh tayo. Sa panahon ng kahinaan, may Diyos ng kalakasan. May Diyos ng biyaya. Ibig kong sabihin, mga kapatid, isang dapat na naiintindihan ng Kristiyano na ang pagpapatotoo, lalo na kapag confidently pinatototohanan mo ang Panginoon, yan po'y nagmamagnify sa Kanya. Hindi lahat ng tao kinikilala ang Diyos. Pero kapag ikaw ay talagang buong pagkakatiwala na nagpapatotoo patungkol sa Diyos, dahil dito, yung mga tao mismo, dadakilain nila yung Diyos mo. Paano po pinatotohanan ni Elijah yung pagiging totoo ng kanyang Diyos? Hinarap niya ang mga more than 450 prophets of Baal. Diba? Hinarap po niya yan para ipakilala, para patotohanan, magpatotoo na ang Diyos niya ang tunay. Mga kapatid, isang bagay na dapat pag-isipan natin, tama ba na tahimik lang tayo sa lahat ng ginagawa ng Diyos sa buhay natin? Yan ba ay magbibigay karangalan, kapurihan sa ating Panginoon? Kung sa kabila nung araw-araw pinakakain ka niya pero hindi ka nagpapasalamat at wala kang patotoo? Na kung kayo'y tinutugunan niya sa everyday need ninyo, yung bang proteksyon na ginagawa ng Diyos sa buhay po natin, mga kapatid. So tama po na ang Kristiyano ay nagpapatotoo sa Diyos. Ano po ang sabi niya? Verse number 2, My soul shall make her boast in the Lord. The humble shall hear thereof and be glad. O magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Tapos, eto po yung isa sa kanyang patotoo. I sought the Lord, and He heard me, and delivered me from all my fears. Amen?
How about you tonight? Mula nung maging Kristiyano ka, gaano karami ng panalangin mo ang sinagot ng Diyos? Yan ba'y pinatotohanan mo? Ipinapatotoo mo ba ang mga answered prayers mo? One way na mamamagnify natin ang Panginoon is by testifying Him. Yung patotohanan natin siya. Ang sabi niya, I sought the Lord and He heard me and delivered me from all my fears. Huwag niyo pong isipin na dahil si David ay matapang, ang ibig sabihin na nun, wala siyang kinatatakutan. Meron. Yun ang kanyang patotoo na iniligtas siya ng Diyos sa lahat ng kanyang mga katakutan, mga kapatid. Ang sabi po ng verse number 5, they looked unto him and were lightened, and their faces were not ashamed. This poor man cried, and the Lord heard him, and saved him out of all his troubles. Amen? Amen? Mga kapatid, mga minamahal, gaano na karaming panalangin mo ang sinagot ng Diyos? Gaano na karaming problema mo ang iniayos ng Diyos? Gaano na karaming mga masasabi po nating plano mo ang talagang pinagpala ng Diyos? Wow! Diba? Hindi ba tama lang na confidently magpatotoo tayo? Iba po yung pagyayabang ng tao. Pagka kayo nagte-testimony, eto mapaalala ko lang po sa inyo. Minsan kasi pag nagpapatotoo ka, ikaw ang mayabang Minsan kasi pag nagpapatotoo ka, ikaw ang bida Ang tama, mga kapatid, ang patotoo ay sumesentro sa ginawa ng Diyos sa buhay mo. So siya ang pinalalaki natin sa paningin ng tao. Ulitin ko pagka sinasabi kong pinalalaki natin, hindi ibig sabihin utang na loob ng Diyos sa atin na lumalaki siya. Hindi ganoon. Diba? Wala siyang sapat na sukat. Pero ang problema, minsan, sa kawalan natin po ng nasasabi nating sense of responsibility, being blessed by Him, na patotohanan siya, hindi nakikita ng tao kung gaano kalaki yung Diyos natin Nung panahon po ng labanan, alam niyo po, ang nakita po ng marami, yung laki po ni Goliath Diba? Naku, maniwala kayo. Pag ang nakita nyo, yung laki ng problema nyo, magiging katulad kayo ni King Saul na magtatago. Magiging katulad kayo ni Eliab na magtatago. Magiging katulad kayo ng mga sundalo nung panahon na yon na magtatago. Bakit? Kasi ang nakikita, laki ni Goliath. Ay, naku po, nung si David na po ang pumasok sa eksena, ang ipinakita ni David ng higit sa laki ni Goliath, yung laki ng Diyos. Amen? Yung laki ng Diyos. Ang problema natin kadalasan, kaya namamaliit ang Diyos, masyado mong minamalaki yung problema. Talagang ang minamagnify mo sa buhay mo, problema. So dahil ang namamagnify problema, natatabunan ngayon ng Diyos. Maling-mali po yan, mga kapatid. Diba? Maling-mali po yan. Ano man ang problema mo, gusto kong malaman natin, bawat isa po sa atin, makita po natin na ang malalaking problema ay magandang pagkakataon para ipakita na sa laki ng problema na yan, ibang klase talaga ang Diyos na meron po tayo. Mas malaki yung problema na solve, mas napapadakila ang Panginoon. Amen? Kaya wag tayong tutulad sa picture na yon na talagang ang masyado nating minamagnify si Goliath. Lahat sila, mga kapatid, nalula sa laki ni Goliath. Lahat nila nagitla sa laki ni Goliath. Lahat sila natulala sa laki ni Goliath. At lahat sila nawala sa laki ni Goliath. Pero, mga kapatid, it is really great and wonderful to see that through David, mga kapatid, ang napatotohanan higit sa laki ni Goliath, yung laki ng Diyos. Amen? O kaya, manunod kayo ng feasting lagi para po napapalakas tayo ng Panginoon. O balik tayo balik tayo sa patotoo. Ikaw, kamusta ka? Pagka nagpapatotoo ka. Mali po kasi yung patotoo na ang isinesentro mo, sarili mo. Mali yun. Ang patotoong tama, ang pinatotohanan mo, hindi ikaw. Ang pinatotohanan mo, yung Diyos. Kaya dapat, pagka nagpatotoo ka, ang dinadakila ng tao, yung Diyos.
Tingnan nyo po. Nung harapin po ni Elijah, yung mga propeta ni Baal, sino ipinapangahas niya? Sino yung gusto niyang patotohanan? Hindi ba ang Diyos? O, ang tanong ngayon, mga kapatid, sa pangyayaring yon, sino kinilala ng tao? Hindi ba yung Diyos ni Elijah? Kung maaalala nyo rin po, okay, doon po sa pagkakataon na pinaluluhod po ang 3 young Hebrews, doon po sa golden image. Okay? So, ngayon po, ano ang gustong maalaman ng 3 young Hebrews, ng lahat ng mga tao? Na ang Diyos nila ang tunay. Na ang Diyos, siya lang ang dapat niluluhuran. So, ano po nangyari? Dinakila ng mga tao. Maging nung hari ang Diyos ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Pansinin niyo po ho, magandang may mga silip tayo sa talata. Kasi minsan, ang alam po natin yung kwento lang eh. Maganda po doon, mensahe. Alam niyo po ba mga kapatid, na nung nagbigay ng decree, ito pong hari, na lahat ay dapat lumuhod sa ginawa niyang golden image. Okay? Alam niyo po ba nung hindi lumuhod si Shadrach, Meshach, and Abednego, kinonfronta po sila ng hari? Alam niyo yan, di ba? Yung story na yan. Pero ito yung silip natin. Alam niyo po ba na yung hari nagsimula na minamaliit niya ang Diyos ni Shadrach, Meshach, and Abednego? Talaga po, Bishop, Evangelist, totoo po yan? Yes. Hindi ba nung sinabi po ni Haring Nebuchadnezzar sa kanila, di ba? Anong sabi sa kanila? Pagka kayo ngayon, binigyan sila ng pagkakataon narinig nyo yung lahat ng mga instrumento. Pag dumating ng orasyon at hindi kayo nagpatirapat, lumuhod. Ang sabi niya, talagang ipatatapon kayo sa burning fiery furnace. Alam niyo ang sabi niya? And who is that God? Diba? So, kung uunawain niyo po mabuti, parang minaliit yata ng hari yung Diyos ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Pero alam niyo po, ang ginawa po ni Shadrach, Meshach, and Abednego, nanindigan. Alam niyo po kung sino pinagyayabang nila? Yung Diyos nila. Kaya ang sabi po nitong tatlo, we are not careful to answer thee in this matter, O King. If it be so, our God, whom we serve, is able. Pakinggan niyo po yung pagyayabang na yan. Diba? Pakinggan niyo po yung pagyayabang na yan, mga kapatid. Kaya po, walang pagyayabang na ito tolerate ang Diyos sa bahagi natin bilang tao. Kahit na ikaw pinakamayaman, kahit na ikaw pinakamagaling, kahit na ikaw ang pinakasikat. Tatandaan niyo po, hindi lisensya yan para magyabang. Kaya mali yung salitang kung may pagyayabang, walang masama kung may pagyayabang. Masama ang magyabang. Ang tanging hindi lang masama na pagyayabang kapag ka Diyos ang ipinagyayabang mo. Yung positibo po yan, ipinagmamalaki mo yung Diyos mo. Minaliit ng hari ang Diyos ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Pero sila po confidently nagpatotoo at ang sabi nila, ang Diyos na pinaglilingkuran namin, di ba, is able to deliver us from that burning fiery furnace. At ang sabi niya, ililigtas niya kami sa iyong kamay. Ang sabi po nitong hari, tingnan natin, sino yung Diyos na yan? And then, dahil po sa patotoo po nila, mga kapatid, kasi pinatapon talaga sila. Pinatapon po sila. At alam niyo po, pinainit ng higit sa una o dating pagkakataon, yung burning fiery furnace. Mga kapatid, ang katibayan yan, yung mga magtatapon sa kanila, nasa bungad pa lang po. Nilamon na ng apoy. Pero alam niyo sila, tinapon sila sa actual burning fiery furnace, pero ni usok, hindi sila nangamoy. Ganyang katindi ang Diyos. Kaya lang, kahit ganyang katindi ang Diyos, kung hindi ka konfidenting magpapatuto patungkol sa Kanya, kung ikahihiya mo siya, di po ba? Yun po ang problema. Kaya mga kapatid, una, let us consistently thanking the Lord. Ikalawa, let us confidently testifying the Lord. And then, last but not the least, let us choose to trust the Lord. Lagi nating piliin, di ba? So, by choosing to trust the Lord,
Yan po ang isa sa paraan para ma-magnify natin ang Panginoon. Alam niyo po, yung usapang tiwala ay po pwedeng magpalaki o magpaliit sa tingin ng mga tao sa Diyos. Kung kakainin mo lang, hindi mo maipagkatiwala sa Diyos, ang tingin nila, yung Diyos mo, napakahirap na pagkain mo lang, hindi mo maipagkakatiwala. Na yung konting problema mo, hindi maipagkakatiwala. Mga kapatid, mga minamahal, gusto kong sa pamagitan ng mensaheng ito, palakasin ng Diyos ang ating loob at gusto ko rin pong sawayin tayo sa mga maling takbo at lakad natin sa buhay. Ang hindi mo pagtitiwala sa Diyos ay magmamaliit sa Kanya. Magiging rason para maliitin siya. Kaya nga sabi ko po sa inyo, huwag sigulayat ang i-magnify nyo. Ang i-magnify nyo po yung mas malaki kay Gulayat. Huwag po yung problema ang i-magnify natin. Yung Diyos na kung saan laging may lapat na solusyon sa problema, yun po ang maipakita nating malaki sa pamagitan ng laki ng tiwala natin sa Kanya. Nakakalungkot, mga kapatid, na ang dami-dami ng pinatunayan ng Diyos. Nakakasingit pa yung pag-aalinlangan po natin. Yung pagdududa natin. Gaano ka na ba katanda ngayon? Gaano karaming taon na ba na pinatunayan ng Diyos kung gaano siya kabuting Diyos, kung gaano siya mapagbiyaya? Sa usapang proteksyon, sa usapang probisyon, sa usapang blessing, mga kapatid, sa usapan po ng talagang pagbibigay pansin at paglingap sa iyo. Gaano karaming taon na ba na pinatunayan ng Diyos sa iyo yan? Pero nandito pa rin, nakasisingit pa rin. Now, tingnan niyo po yung pagkakaugnay ng tatlo. Ang pasasalamat mo ay magpapatotoo kung sino ang Diyos mo. At iyan po ay sa pamagitan ng lagi mong pagpili na pagtiwalaan ng Diyos sa lahat ng sitwasyon sa iyong buhay. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 8. O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusteth in Him. Kawawa raw po ba yung nagtitiwala sa Diyos? Diba? Malungkot raw po ba na pagtiwalaan ng Diyos? Ang sabi po, blessed is the man that trusted in Him. Diba? Tingnan nyo yung kumpiyansa po ni David. Uulitin ko po, hindi po maganda sitwasyon niya. Pinagtatangkaan po siyang patayin. Pero heto siya, nangi-encourage pa siya. At sinasabi pa po niya, sa panulat na ito, O taste and see that the Lord is good. Tayo po naniniwalang mabuti ang Diyos. Pero may mga pagkakataon po, pagka unfavorable yung sitwasyon, di ba? Bakit naman ganyan si Lord? Bakit naman pinayagan ni Lord na mangyari sa buhay natin ito? Hindi ba tayo nakikita ni Lord? Di ba? Ganyan po ang mga eksena natin sa buhay. Si David nasa sitwasyon na pinagtatangkaan ang buhay niya, pero heto po, nagpapasalamat, pinupuri po ang Diyos, pinagpapala ang pangalan ng Diyos, narito po mga kapatid, nagpapatotoo patungkol sa kanyang Diyos, at narito nang i-encourage na pagtiwalaan natin ang Diyos. Lagi ko pong nababanggit ito. Kung sa buhay po natin, pati Diyos, pagdududahan mo, ano pa pag-asa mo? Miserable. Diba? Your life will become miserable if even God pagdududahan mo. If you really want to magnify the Lord, choose to trust Him. Because mamamagnify natin siya by choosing to trust the Lord. Yung bang piliin mo na pagtiwalaan siya sa buhay mo. Lahat ng mga example na ibinigay ko sa inyo, mga kapatid, yan po ay pawang nagpapakita na kaya sila may patotoo kasi pinili nilang pagtiwalaan ng Panginoon. Mga kapatid, kung hindi ko po piniling pagtiwalaan ang plano ng Diyos sa buhay ko, hindi po mamamagnify sa paningin ng mga mahal ko sa buhay
sa paningin ng mga kaibigan ko yung klase ng Diyos na pinili ko sa aking buhay. Sila po mismo ay naa-amaze na sa walang kwentang buhay na ito, nag-accomplish ang Diyos ng mga dakilang bagay. At alam niyo po, yung pag-aangat ng Diyos sa atin, pag itinataas ka ng Diyos, hindi dapat yabang ang epekto sa iyo. Pag tinataas ka ng Diyos, sana habang tinataas ka ng Diyos, nare-realize mo na dapat maitaas mo ang Diyos na nagtaas sa iyo. Kaya sabi ng Panginoon sa bayan niya, o baka mamaya matapos ko kayong pakainin, matapos ko kayong pagpalain, baka mamaya sasabihin nyo sa sarili nyo, I have gotten me this wealth. Diba? Pagsisikap ko to. Mga kapatid, tatandaan nyo po na lahat ng mga pangahawakan mo sa mundong ito, hindi iyan mapagkakatiwalaan. Isang araw po pwedeng biguin ka niyan. Pero ang Diyos, hindi ka bibiguin. O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusted in Him. So kaya ang tiwala po natin, kaya lumalabas dito, no? Ang pasasalamat natin, ang patutuo natin, ang pagtitiwala natin, yan po ang po pwedeng mag-magnify sa ating Panginoon. So, let us magnify the Lord by consistently thanking Him. Let us magnify the Lord by confidently, testifying of Him. Testifying Him. And by choosing to trust Him. Piliin nating pagtiwalaan po siya. Pagka po may mga tao na nagtataka, bakit sa kabila ng dinadaanan mo, ganyang kalaki ang tiwala ko sa Diyos. At yung laki ng tiwala mo sa Diyos ay magpapalaki sa paningin ng tao sa Diyos na meron tayo. Alangan po sa mananampalataya na nagdududa sa Diyos. Ang tawag sa atin, mananampalataya. Kaya dapat lumakad sa pananampalataya. Dapat mabuhay sa pananampalataya. At ang object ng ating pananampalataya, ang focus ng ating pananampalataya, walang iba kundi ang Diyos. Anong sabi po ni King Saul? O sige, gamitin mo itong mga first class na armas ko. Yung mga talagang gamit po mismo ng haring armas. Hindi doon nagtiwala si David. Kasi napatunayan ni David na kahit tirador lang, pagka Diyos ang pinagtiwalaan mo, pwedeng manalo ka kahit tirador lang. Di ba? Kahit mahirap lang tayo, pwede po tayo makapag-accomplish. Maniwala po kayo sa akin. Ayaw po ng Diyos na ang tiwala natin nasa mga chariots, nasa mga horses, mga kapatid. Ang gusto ng Diyos, ang tiwala natin sa Kanya. Diba? Kaya, ang sabi po ng Bible, sumpay ng tao na nagtitiwala sa tao. Mga kapatid, pagpalain ang tao na nagtitiwala sa Diyos. Blessed is the man that trusted in Him. Wow! Gusto ko po itong message na ito. Kailangan po nating lahat ito. Sapagkat wala pong kwenta ang buhay natin kung hindi po mamamagnify ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Kaya pala itong si Apostol Pablo, ganun na lang katindi ang kanyang pag-express na talagang according to my earnest expectation and my hope that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness as always, so that Christ be magnified in my body, whether it be by life or by death. Kaya pala ganun katindi. Kasi walang kakwenta-kwenta yung buhay kung hindi nakita ang kalakihan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya kamusta tayo, mga ka-feasting? Kamusta na po tayo? Mapagpasalamat ba tayo? Mapagpatotoo ba tayo? Mapagtiwala po ba tayo sa Diyos? Let us magnify the Lord. Let us magnify the Lord. Again, by consistently. Huwag yung kapag feel mo lang. Huwag yung kapag trip mo lang. Kailangan at all times bless the Lord. Dapat yung kanyang praise continually sa bibig natin. Kasi nga ang kalooban niya, in everything give thanks. Ito ang kalooban ng Diyos. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. At pag may ginagawa ang Diyos sa buhay natin, huwag kang tumahimik.
Hindi ikaw ang magyayabang. Ipagyabang mo siya. Grabe ang ginawa ng Panginoon sa amin. Diba? Paano kami nakasurvive? Paano kami nasustain nung pandemic? Akala namin tapos ng lahat sa amin. Pero iba talaga ang Panginoon. Diba? Ganyan po dapat eh. And then, piliin natin na laging pagtiwalaan siya. Mga kapatid, mga minamahal, umaasa po ako sa Diyos ng mensaheng ito na kung saan, alam ko pong damang-daman nyo, na isinishare ko po sa inyo passionately because I really want you to feel the heart of the psalmist. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make her boast in the Lord. The humble shall hear thereof and be glad. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Verse number 8, oh, taste and see that the Lord, He is good. Blessed is the man that trusted in Him. Ngayong gabing ito, nawa, kinatagpo ka ng Diyos sa iyong espiritual na pangangailangan. Nawa, muli tayong nabusog sa pagsasalo-salo natin sa salita ng Diyos. Nawa, naliwanagan po tayo sa tanglaw na ibinigay ng salita ng Diyos. Manalangin po tayo. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa paalala. Salamat po sa pagtuturo. Salamat po sa pagsaway. Salamat po, dakilang Diyos, sa pagpapaunawa na ang buhay namin ay magiging makabuluhang buhay kung sa pamamagitan ng buhay na ito, mamamagnify ka, Panginoon. Lord, please, tulungan mo po kami na sa aming buhay, sa pamamagitan ng aming pagpapasalamat, sa pamamagitan po ng aming laging pasasalamat, sa pamamagitan po ng aming pong patutuo, ng talagang buong pagkakatiwalang patutuo, sa pamamagitan po ng aming pagtitiwala, na laging pipiliin namin na pagtiwalaan ka, nawa sa pamamagitan ng mga bagay na ito, ma-magnify ka, Panginoon. Thank you so much for your word. Thank you for blessing us again tonight. Thank you for this ministry, O Lord. Thank you for your faithful provision. Thank you for your everyday protection. Thank you for the solution to our problems. Thank you, Heavenly Father, for always blessing us. May you continue to work in our lives, O God. Muli po, dakilang Diyos, Ikaw po ang bida sa aming mga buhay. Ikaw po ang aming pinararangalan, pinapupurihan, at kinikilala, lubos na pinagkakatiwalaan sa buhay namin ito. Muli po, pagpalain mo kaming patuloy sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. Ako po ay lubos na nagagalak sapagkat nagkaroon ako ng pagkakataon na muli po ang inyong katapatan sa pag-agapay, pagsubaybay sa ministeryong ito ay masuklian ko po ng pagpapala mula po sa kanyang mayamang salita. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na ang tibok ng puso, lagit-lagi ipangaral ang kanyang salita at parangalan ang kanyang pangalan. Ingat po kayo. God bless us all. To God be the glory.